Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hi class! Ating tatalakayin naman ngayon ang mga hamon ng pagkabansa sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya matapos ang Komperensyang Bandung. Alam nyo ba na matapos ang Komperensyang Bandung noong 1955, maraming bansa sa Timog Silangang Asya ang nagkaroon ng bagong hamon sa pagbuo ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang bansa? Nagkaisa sila para lumaya mula sa kolonyalismo. Pero, hindi ibig sabihin ay tapos na ang laban. Mahirap pag-isahin ang mga tao na iba-iba ang kultura, paniniwala at interes. Dagdag pa diyan, may mga issue sa politika at ekonomiya. Kaya, ang tanong, paano nga ba nila hinarap ang lahat ng ito? Tara, alamin natin. Focus na tayo class at ito ang goals natin today. Aalamin natin kung ano ang nangyari sa Timog Silangang Asya pagkatapos ng Komperensyang Bandung. Uunawain ang mga hamon sa pagbuo ng pagkabansa sa rehiyon. At tutuklasin kung paano nila sinubukang malampasan ang mga hamong ito. Ready na ba? Let's go! Dahil mahalaga na maintindihan natin ito para mas ma-appreciate kung paano nagbago ang mundo natin ngayon. Kasanayan. Nasusuri ang mga hamon sa pagkabansa ng Timog Silangang Asya. Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, at Vietnam matapos ang Komperensya ng Bandung. Review time na tayo, class! This is your moment to level up at ipakita kung gaano kalupit ang natutunan mo. Let's refresh those big brains vibes. Balikan natin ang mga key points, sagutan ng mga tanong, at siguraduhin na master ka na ng topic. Kaya huwag matakot magkamali dahil every step is a step closer sa next level knowledge. Tara, game na! Alright class, activity time na tayo. Bandung Conference Timeline Throwback Edition. Para tayong magti-TikTok ng mga historical events. Aayusin natin ang mga kaganapan ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Flex your memory at ipakita kung sino ang tunay na timeline master. Kaya, ready na ba kayong mag-throwback sa mga iconic na moments? Let's do this at huwag magpahuli sa flow ng history. I'll give you 5 minutes to answer this activity.
Alright, time's up, class! Great job sa Bandung Conference Timeline Throwback. Ngayon, it's time to check the answers. Tingnan natin kung sino ang nakapag-master ng flow ng history. Ready na ba? Panoorin ng mabuti at huwag kalimutang i-take note kung saan nagkamali para next time, flawless na. Let's reveal the answers! Narito ang mga tamang kasagutan sa activity tungkol sa Bandung Conference Timeline Throwback. Number 1. Kumperensya sa Bandung, Indonesia, Abril 18 hanggang 24, 1955. 2. Pagtutok sa kolonyalismo at dekolonisasyon. 3. Pagkakaisa laban sa Cold War tensions. 4. Deklarasyon ng Kapayapaan at Kooperasyon. 5. Pagpapalakas ng kooperasyon sa mga bansang Asyano at Aprikano. 6. Pagkakaroon ng mga tensyon sa mga miyembro sa mga sumusunod na taon. Besh, simulan na natin to. I-ready na ang brains at energy dahil oras na para magpakitang gilas. Remember, this is your chance to shine. Fun, learn, and flex all in one. Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa. Let's start! Welcome sa Hamon Finder. Decode mo kung kanino. It's time to test your skills at alamin kung sino ang nasa likod ng bawat hamon. Think sharp, stay focused, at gamitin ang clues para mahanap ang tamang sagot. Kaya ready na ba kayong maging ultimate decoder? Let's go and crack those clues at ipakita kung sino ang boss ng history. Tukuyin ang bansa na tumutugma sa bawat hamon. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin ang activity na ito.
Alright class, moment of truth na tayo. Ire-reveal na natin ang mga sagot sa next slide. Ready na bang malaman kung naka-jackpot ka o kailangan ng konting review? Eyes on the screen and take notes at huwag kalimutang mag-celebrate kung tama. Let's see kung sino ang Decode Master ngayon. Narito ang mga tamang sagot sa ating activity. Number 1, Cambodia, digmaan. Ang digmaang sibil at epekto ng Khmer Rouge ay nagdulot ng matinding pagkawasak sa bansa. 2. Laos, pagkakawatak. Ang digmaang sibil at sobrang pagdepende sa banyagang tulong ay nagpahirap sa pagsasarili. 3. Myanmar, etnisidad. Ang pagkakawatak-watak ng mga etnikong grupo at malakas na militar ay humadlang sa pagkakaisa at demokrasya. 4. Thailand, kudeta. Ang paulit-ulit na kudeta ay nagdulot ng kawalang katiyakan sa politika. 5. Vietnam, kolonyalismo. Ang ekonomiya ng bansa ay patuloy na bumabangon mula sa pinsalang dulot ng digmaan at kolonyalismo. Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Hindi lang tayo maghihintay sa surface, tatalon tayo sa mga importanteng detalye. Ready na ba kayo? Let's go and uncover the real essence of this topic. Pagsusuri sa mga hamon ng pagkabansa sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya matapos ang Kumperensyang Bandung. Ang Kumperensyang Bandung noong 1955 ay isang makasaysayang pagpupulong ng mga bansang Asyano at Aprikano na layong itaguyod ang kooperasyon at paglaban sa kolonyalismo. Gayunpaman, matapos ang pagpupulong, ang mga bansang Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand at Vietnam ay hinarap ang iba't ibang hamon sa pagkabansa na may kaugnayan sa kanilang politikal, ekonomiya, at panlipunang kalagayan. Cambodia, politikal na hamon. Nagkaroon ng matinding tensyon sa pagitan ng monarkiya, komunista, at mga grupong pro-kanluran ang lumitaw. Ang Khmer Rouge ay naging isang makapangyarihang pwersa na nagdulot ng digmaang sibil. Epekto ng Cold War. Ang bansa ay naging isang larangan ng proxy war sa pagitan ng Estados Unidos at ng mga komunista. Pagpapanatili ng neutralidad. Mahirap ang pananatiling neutral habang nalilito ang mga alyansa sa Asya at kanluran. Laos, pagkakabahagi ng politikal na puwersa. Ang digmaang sibil sa pagitan ng pro-komunistang Pathet Lao, royalistang monarkiya, at mga kanluraning taga-suporta ay nagpalala sa sitwasyon. Pang-ekonomiyang pag-asa sa labas. Lubos na nakadepende ang Laos sa mga banyagang donasyon at tulong. At ito ay nagdulot ng hamon sa pagsasarili ng ekonomiya. Myanmar o Burma. Hamon sa etnikong pagkakaisa. Ang pagkakawatak-watak ng mga etnikong grupo ay nagdulot ng patuloy na rebelyon sa mga hangganang rehiyon. Militarisasyon. Ang paglakas ng militar ay humadlang sa demokratikong transisyon
na nagresulta sa malawakang human rights abuses at political na pang-aapi. Thailand. Politikal na katatagan. Bagamat hindi nasakop ang Thailand, ay hinarap ng paulit-ulit ang kudita na nagdulot ng politikal na kawalang katiyakan. Relasyong panlabas. Lumakad ito sa maselang landas ng pagpapanatili ng ugnayan sa parehong kanluran at sa mga karatig komunistang bansa. Vietnam. Digmaan para sa pagsasarili. Ang tagumpay laban sa Pransya noong 1954 ay sinundan ng mas masalimuot na digmaang panloob sa pagitan ng Hilaga at Timog Vietnam na pinagmulan ng Vietnam War. Kolonyal na labi. Matagal na hinamon ng ekonomiya ng bansa ang sarili na makabangon mula sa pagkakawasak dulot ng digmaan at kolonyalismo. Pagkakatulad ng mga hamon. Impluwensya ng Cold War. Ang rehiyon ay naging bahagi ng tensyon sa pagitan ng mga kapitalista at komunista, kung saan karamihan sa mga bansa ay nahati ayon sa ideolohiya. Etnikong suliranin. Halos lahat ng bansa ay humarap sa problema ng pagkakaisa dahil sa maraming grupong etniko na may iba't ibang interes. Pagbangon mula kolonyalismo. Lahat ng mga bansa ay kailangang harapin ang hamon ng pagbuo ng sariling nasyon mula sa guho ng kolonyalismo. Epekto ng Komperensyang Bandung. Nagbigay ito ng pundasyon para sa mas malawak na pag-uusap tungkol sa dekolonisasyon at kapayapaan. Bagamat nagsilbing inspirasyon ang Komperensyang Bandung para sa pagkakaisa ng mga bansa sa Asya at Afrika, ang aktwal na hamon sa rehiyon ng Timog Silangang Asya ay nagpakita ng limitasyon ng pagkakaisang ito. Ang tensyon mula sa Cold War, panloob na rebelyon, at kahirapan ay nagpaikli sa epekto ng nasabing komperensya. Ang non-alignment ay tumutukoy sa paninindigan ng mga bansang Asyano at Aprikano na huwag pumabor o makialam sa tensyon sa pagitan ng dalawang malalaking bloke noong Cold War. Ito ang United States o ang kapitalismo at ang Soviet Union o komunismo. Alright class, time to check kung solid ka na dito. I-review natin kung kaya mo nang hawakan ang topic na to. Kung ready ka na, let's see if you're all set to level up. Let's go at ipakita ang knowledge mo. Isulat ang mga ideya sa cloud callout batay sa teksto tungkol sa Komperensyang Bandung. Ano-anong mga bansa mula sa Asya at Afrika ang nag-organisa ng komperensya? Ano-ano ang pangunahing layunin ng mga ito? Kailan naganap ang Komperensyang Bandung? Sa iyong palagay, nagkaroon ba ng kaayusan ang pag-uusap-usap ng mga bansang ito? Mabuti ba ang layunin ng mga ito? Let's talk about the founding countries ng Komperensyang Bandung. These nations came together to make some serious moves in history. Indonesia, Myanmar or Burma, Ceylon or Sri Lanka, India, and Pakistan. These countries were all about fighting colonialism and pushing for a united Asia and Africa. Grabe, no?
ang lakas ng kanilang laban para sa independence at equality. Ready na bang alamin kung paano nila na-set ang tone para sa future ng global politics? Let's go! Pangunahing layunin ng Kumperensyang Bandung. 1. Ipahayag ang hindi kasiyahan ng mga bansang Asyano at Aprikano sa kawalan ng tiwala ng mga kanluraning bansa sa kanila. 2. Bawasan ang tensyon sa pagitan ng People's Republic of China at United States. 3. Magtatag ng mapayapang ugnayan sa pagitan ng China, kanluran, at mga kalahok na bansa. 4. Tutulan ang kolonyalismo sa lahat ng anyo nito, kabilang ang kanlurang impluwensya at patakarang Soviet. 5. Itaguyod ang dekolonisasyon, partikular na suportahan ng mga bansang nakikibaka laban sa kolonyalismo tulad ng nasa Hilagang Afrika. 6. Bigyang diin ang usapin ng kanlurang New Guinea or Irian Jaya na alitan ng Indonesia at Netherlands. 7. Magbuo ng kooperasyon sa pagitan ng mga bansang Asyano at Aprikano upang isulong ang kapayapaan, kaunlaran, at pagkakaisa. Kailan naganap ang Kumperensyang Bandung? Well, mark your calendars dahil naganap ito noong Abril 18 hanggang 24, 1955. Ito ay nangyari sa Bandung, Indonesia. Isa itong historic event kung saan nagsama-sama ang mga bansa para magplano, magkaisa, at magtulungan laban sa mga hamon ng panahon. Ang Merdeka Building sa picture na ito ay isang major vibe sa history. Dito naganap ang Kumperensyang Bandung kung saan ang mga bansa ay nagkaisa laban sa kolonyalismo. Grabe ang significance ng building na to. Hindi lang siya isang landmark, kundi simbolo din ng unity at freedom ng mga bansa sa Asia at Africa. Nagkaroon ba ng kaayusan ang pag-uusap ng mga bansang ito? Oo, ngunit may mga hamon. Nagkaroon ng alyansa sa mga kalahok at nagkaisa sila sa pagtutol sa kolonyalismo sa anumang anyo nito. Ang mga diskusyon ay naging maayos dahil sa kakayahan ng mga leader tulad ni Chinese Prime Minister Zhou Enlai na magpakita ng mahinahong disposisyon. Gayunpaman, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga bansang anti-komunista at mga bansang may simpatya sa komunismo tulad ng China. Sa mga sumunod na taon, nabawasan ang pagkakaisa dahil sa hidwaan at pagkakaiba-iba ng mga pananaw ng mga bansang kalahok. Mabuti ba ang layunin ng kumperensya? Oo, ang layunin nito ay mabuti. Labanan ang kolonyalismo at impluwensya ng malalakas na bansa sa Asya at Afrika. Itaguyod ang kapayapaan, kooperasyon, at dekolonisasyon. Pag-igtingin ang pagkakaisa ng mga bansang Asyano at Aprikano. Ang mga prinsipyong napagkasunduan tulad ng respeto sa soberanya at peaceful coexistence. Ayan, class! Natapos na natin ang topic. Solid na discussion, di ba? From the Kumperensyang Bandung hanggang sa mga key takeaways, sana mas naintindihan ninyo kung paano nag-shape ang history ng Asia at Africa. Keep that knowledge fresh and always be ready to dive deeper next time.
Let's keep learning, and I'll catch you on the next one. Good luck! Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. It's time to put that knowledge to the test. Let's see kung solid na tayo sa mga concepts at ready nang mag-level up. Kaya let's get into it. Teamwork tayo. Ready? Go! Kayo ay gagawa ng poster na naglalarawan ng mga hamon sa pagkabansa ng Timog Silangang Asya matapos ang kumperensya ng Bandung. Maaaring gamitin ng kulay, mga larawan, at maikli lamang na teksto. Pagkatapos, magkakaroon ng representasyon at pag-uusap hinggil sa mga nilalaman ng bawat poster. Good luck! So, what's the tea? Ano ang mga key takeaways mo? Time to spill the tea and see kung paano ka nag-level up. Think about what really stood out at ano ang mga bagay na natutunan mo na pwede mong i-apply. Ready na mag-share? Let's talk about it. Ipahayag ang sariling opinyon base sa natutuhan mula sa aralin. Isulat ang pahayag sa loob ng kahon. Ang iyong natutunan, reaksyon, at tanong. Basahin ang mga sumusunod na tanong at piliin ang tamang sagot.